Magandang araw sa inyong lahat. Salamat po sa lagi ninyong panunood. Tara na't simulan na natin ang kwento ni Vlad. Nagsimula ang eksena sa matataas at nagyayelong kabundukan ng Hilaga. Sa gitna ng makapal na nyebe, makikita si Volkov Baronov, ang tagapagmana ng Iron Duke na nangunguna sa kanyang mga tauhan. Nakabantay lamang ito sa nagyayelong bundok, na para bang may hinihintay. Mabigat ang kanilang paghinga at para bang may hinahabol ito. Sa ilang sandali ay may biglang sumabog. Isang dragon ang nagpakita at para bang hinahabol nito ang mga kabalyero. Mabilis ang takbo ng mga kabayo, ngunit mas mabilis pa rin ang dragon. Habang tumatakbo ang ito ay may biglang sumugod si Volkov Baronov sa gitna ng kaguluhan. Hawak niya ang kanyang napakalaking sibat. Nilabas nito ang kanyang aura at sa tamang pagkakataon, ibinato niya ito na parang isang napakalaking palaso. Umaasa siyang matatapos ang habulan sa isang malakas na atake. Ngunit sa kabila ng lakas at bilis ng kanyang atake, ay napakabilis pa rin ng dragon na iniwasan ito sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang katawan. Nabigla naman dito si Duke Volkov Baronov. Napaisip ito na kahit malapit na ang kanyang sibat ay nakaiwas pa rin ito. Tuloy pa nito, na alam niyang mabilis ito, pero hindi niya akalaing ganito ito kabilis. Doon nila napagtanto na hindi ito ordinaryong dragon. Ito ang kilalang si Lindblom, ang pinakamabilis na dragon na umiiral. Kahit hindi tumama ang sibat, himabol pa rin ito ng mga kabalyero. Sinubukan nilang palibutan at paligiran ito. Ngunit, napagtanto ng dragon na wala na itong takas. Kaya naghanda itong magbuga ng apoy. At nang aktong magbuga ang dragon ay napansin ito ng mga kabalyero, agad na nagkalat ang mga ito upang iwasan ang pag-atake ng dragon. Ngunit may isang nanatiling nakatayo, si Volkov, saad nito na hindi niya hahayaang makapaglabas ng apoy ang dragon. Sa isang iglap, nagpakawala ito ng isang malakas at napakabilis na palaso. Napansin naman ito ng dragon at tumigil ito sa pag-atake. At dito ay naiwasan ng dragon ang sibat na pinakawala ni Duke Volkov. Nagtitigan nga ang dalawa. At para bang alam nito na hindi pa ito ang pagkakataon para ipagpatuloy ang laban nilang dalawa. Napilitan itong umatras at muling tumakas. Nagpatuloy ang habulan, ngunit gaya ng inaasahan, muling nakalayo ang Lindblom Dragon. Kahit anong pilit nila, hindi nila ito maaabutan. Sa huli, napilitan silang tumigil, dala ang pagkadismaya. Nakatingin na nga dito si Duke Volkov sa ibabaw ng bundok at tila na dismaya din ito. Samantala, lumipat ang eksena kay Joseph. Nakakatanggap siya ng bisita mula sa kanyang nakatatandang kapatid. Habang umiinom ng tsaa, tila casual ang usapan, ngunit agad itong pinutol ni Joseph. Alam niyang may dahilan ng pagbisita ni si Rotver Bazed. Saad nito, na gaya ng inaasahan ay magaling pumili ang kanyang ina. Tuloy pa nito, na wala ng ibang lugar na sasarap sa tsaa na ito. Tahimik nga lamang ni Joseph si Sir Rotver. Tanong nito, na ano daw ba ang ginagawa niya dito? Alam niya na hindi lang siya ang pinunta nito dito. Inamin ng kanyang kapatid na may mahalaga itong balita. Totoo ang babala ng mga barbarian. Nagulat nga dito si Joseph sa sinabi ng kanyang kapatid. Tuloy pa nito, na may isang dragon na paparating. Ipinaliwanag ni Rotver na kung ang kanluran daw ay may death worm, ang Hilaga naman ay nahaharap sa Lindblom. Ang nakatira sa pinakamalamig na lugar. Ang malamig at pinakamabilis na dragon. Saad ni Rotver, hindi daw ito ang panahon para ito ay gumalaw. Sagot ni Joseph, tuloy pa nito, na hindi ito palaging gumagalaw lalo na't taglamig. Sumagot naman si Rotver, na hindi pangkaraniwan ang paggalaw nito. Tuloy pa nito, na pati na din yung death worm na nakalaban namin ay hindi normal. Mas lalong naging seryoso ang sitwasyon ng sinabi ni Rotver na nakatikim na ng dugo ng orc ang dragon. Ibig sabihin, maaari itong magwala anumang oras. Dahil dito, napagdesisyonan silang kumilos agad. Saang direksyon ito ngayon? Tanong ni Joseph. Sumagot naman si Rotver na hindi nito alam kung saan ito ngayon dahil napakabilis daw ng galaw nito at hirap silang tontonan ito. Saad ni Joseph, na hindi daw ibig sabihin na wala silang magagawa sa sitwasyong ito. Dahil dito ay inatasan si Rotver na manguna sa misyon na ito. Humingi ng tulong si Rotver kay Joseph, at sinabi nito na dahil sa hindi magandang sitwasyon ay kailangan niya ng karagdagang kabalyero.
Sumagot naman si Joseph, na ilang kabalyero daw ang kailangan nito. Nagsalita naman si Rotger na isa lang ang kailangan niya. Seryoso namang napaisip si Joseph, kailangan daw nito ng maraming kabalyero upang lupigin ang isang dragon. Tuloy pa nito, na wala siya sa posisyon para tumanggi kahit na sabihin nitong kunin lahat ang kanyang kabalyero. Ngunit ikinagulat ni Joseph nang sabihin nitong isang kabalyero lang ang kailangan. Tinanong nito ulit si Rotger kung talaga bang isa lang ang kailangan nito. Hindi daw kagaya ng Deathworm, ang espada daw ay epektibo sa Lindblom. Tuloy pa nito, na kung ang espada daw nito ay tatama. Sino daw ang kailangan nito? Tanong ni Joseph. Dito ay may biglang nagsalita. Sinabi nito na andito daw siya dahil tinawag ito ni Sir Joseph. Sumagot naman ng patanong ni Joseph. Tinawag kita. Ito pala ay si Vlad. Dali-dali naman itong yumuko at benate si Sir Joseph. Pinati naman ni Rotger si Vlad at sinabing ang tagal na daw nilang hindi nagkita. At dito ay binansagan si Vlad na pinakamalakas na mamamatay ng dragon sa Hilaga. Kinagabihan, nagkaroon si Vlad ng tahimik na pag-uusap kay Zemena. Nabanggit niya na aabutin ng isang buwan ang kanyang misyon. Sinabi ni Zemena na mabuti na rin at abala siya. Ngumiti lamang si Zemena, ngunit bigla nitong nabanggit ang ina ni Vlad. Napatigil sa pihawasa si Vlad sa kanyang espada. Tinanong nito si Zemena kung bakit nito nagsalita patungkol sa kanyang ina. Sumagot naman si Zemena na wala naman daw rason. Bigla lang nitong naalala ang ina ni Vlad. Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Saad ni Vlad, nagsalita naman si Zemena na hindi niya daw na maalala ang kanyang ina pero naalala naman nito ang ina ni Vlad. Tuloy pa nito, na kahit sa nakakatakot na sandali ay hindi pa rin iniwan si Vlad ng kanyang ina. Hindi tulad sa akin, tahimik lamang na nakinig si Vlad kay Zemena. Sumagot naman si Vlad, na kahit ganon ay hindi niya daw masyadong natandaan ang kanyang ina. Biglang natahimik ang dalawa sa pagsasalita. Upang baguhin ang usapan, ipinakita ni Zemena ang kanyang ginawang crest ni San Rose Ino. Bagamat hindi daw perpekto, ipinagmamalaki niya ito kay Vlad. Napailing naman si Vlad sa ginawa ni Zemena. Pagkatapos, tinanong niya ito kung gaano ba talaga kapanganib ang mga dragon. Simple lang ang sagot ni Vlad. Isa daw itong naglalakad na sakuna. Bago sila maghiwalay, binigyan siya ni Zemena ng panyo. Ano yan? Tanong ni Vlad. Hindi niya daw ba ito nakita? Isang panyo, sagot ni Zemena. Pabiro namang sinabi ni Vlad na ito daw ba ang lagi niyang ginagawa. Galit namang sumagot si Zemena, na hindi daw. Ginawa niya lang daw ito dahil naaawa siya kay Vlad na laging dala-dala ang panyo na binigay sa kanya ng isang babae pero hindi daw niya daw ito magamit-gamit. Sabay tapon sa mukha ni Vlad. Tuloy pa nito, na isa daw itong purong cotton at pwede niya daw itong gamitin kahit sa anong gusto nito. Sabay alis sa kwarto ni Vlad. Bagamat nagbiro si Vlad, halatang naapektuhan ito ng mag-isa na ito. Napangiti naman si Vlad sa ginawa ni Zemena, at napansin din ito ang pangalan ni Zemena na nakatahi sa panyo. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang paglalakbay. Tinanong ni Rotger si Vlad kung bakit sumama ang dalawang iyon. Tuloy pa nito, na ano daw ibig sabihin nito. Sumagot naman si Vlad, na siguro daw ay concerned lang Sir Joseph sa kanya. Hindi daw. Saad ni Rotger. At alam niya daw na hindi ganito si Joseph. Maaring hindi daw ito nasisiyahan sa kanya, tuloy ni Rotger. Kasama ni Rotger si Vlad, si Sir Lamond, at ang isang pinuno ng Barbarian. Ngunit ang dalawang ito ay parang mortal na magkaaway. Hindi magkasundo sina Lamond at ang Barbarian. Dahil dito, ipinasa ni Rotger kay Vlad ang responsibilidad na panatilihin ang kaayusan ng dalawa. Saad ni Vlad, wala daw siya sa posisyon para gawin ang lahat ng ito. Sumagot naman si Rotger na kahit wala daw ang Barbarian, paano niya daw uutusan ang dating kabalyero ng Patriarch. Tuloy pa nito, na sa tingin niya ay may connection si Vlad at ang matanda. At sa tingin ni Rotger ay sasakit ang kanyang ulo sa dalawa. Tiningnan nga lang ni Vlad ang dalawa habang nag-aaway ito. Saad pa ni Lamont, para isiping nakaligtas daw ito sa kulungan at gumapang palabas. Tanda, buhay ka pa pala. Naaamoy ko na ang kamatayan papalapit sa'yo, sagot ng Barbarian. Naguluhan na lamang si Vlad kung paano ayusin ang dalawa. Habang naglalakbay, biglang may naamoy si Vlad. Isang dugo. Sinabi ni Dorothea na ano daw ba ito si Vlad? Isang lobo. Paano daw nito naamoy sa lawak at nagyayabong lugar na ito?
Tila sigurado si Vlad sa kanyang naamoy. Nagsalita naman si Rotger na saang daan daw ba iyon. Sinundan nila ito at natuklasan ang isang madugong tanawin. Maraming bangkay ng mga barbarian ang nakahandusay sa lupa. Tinanong ni Rotger ang barbarian kung katribo niya daw ba ito. Kalapit na tribo daw nila ito at paminsan-minsan ay nagkikita sila ng tribe na ito, sagot ng barbarian. Tuloy pa nito, dahil daw sa andito sila ay maaring gumalaw na din ang kanyang katribo. Napansin naman ng matanda na ang paraan ng pagpatay ay hindi pangkaraniwan. Para itong gawa ng espada, ngunit hindi estilo ng mga taga-Hilaga. Dito nila napagtanto na may iba pang kalaban sa lugar. Nagpatuloy sila hanggang makarating sa Berenheim Fortress. Nagsalita si Rotger na nakarating daw sila bago magkaroon ng snowstorm. Ngunit may napansin si Vlad. May dalawang bandila ang nakataas sa ad ni Vlad. Isa rito ay pag-aari ng Dragon Killer Knights, isang elite na grupo na dalubhasa sa pagpatay ng mga dragon. Napatanong na lamang si Rotger na bakit andito ang mga taong ito. Nagtanong naman si Vlad kung kaninong flag daw ba yan. Yan ay pag-aari ng Central, sagot ni Lamon. Tuloy pa nito na ang flag na yan ay pag-aari ng Derek Tang, kabalyero ng Dragon Bloodline. At yan ang crest ng Dragon Bloodline, saad ni Lamon. Pagpasok nila sa loob, ay nagsalita agad ang isang kawal na nagbabantay na nakarating na daw ang Dragon Killer Knight noong 2 araw pa ang nakalipas. Bakit sila nandito? Tanong ni Rotger. Sumagot naman ang kawal, na andito sila upang patayin ang Lindblom. Galit namang sumagot si Rotger na talagang mabilis nilang nakuha ang impormasyong ito. Tiningnan ni Rotger ang deputy at parang may gustong sabihin. Naintindihan naman ito ng deputy at pumunta agad ito sa ibabaw ng kastilyo. Tiningnan naman ni Vlad at Lamond ang mga kawal ng mga Dragon Killer, at napatanong ito kung ano ang Dragon Killer. Sumagot naman ang matanda na kagaya daw ng kanilang pangalan, sila ang mga kabalyero na pumapatay ng mga dragon. Tuloy pa nito, ito daw ay utos ng hari at pinatatakbo ng isang central nobles ang Dragon Blood Duke. Ibig sabihin, kung related ang dragon ay dapat involved din ang law ng empire, saad ni Lamon. Napasabi na lang si Vlad na kung ganun, ay andito pala ang karamihan sa mga magagaling na kabalyero. Napansin naman ni Vlad ang bakas ng sunog sa kastilyo. Tinanong nito si Sir Lamon kung bakit may bakas ng sunog dito. Ang kastilyo na ito ay tinatawag na Beacon Mound of Bazid, kung saan dito lumalaban ang mga kabalyero at ang mga monster at barbarian, kaya may bakas ito ng apoy, sagot ni Lamon. Napaisip naman dito si Sir Lamon, to think na magtataas na lang sila doon ng bandila ng walang pahintulot sa pride ng Bazid. Tuloy pa nito, na hindi nakakagulat na galit si Rotger. Sa pagbukas ni Rotger ng pinto, ay sinalubong sila ni Mercia, ang kapitan ng grupo at ang eldest son ng Duke ng unang asawa. Parang kay dumating na importanteng bisita na hindi ko alam, saad ni Rotger. Tuloy pa nito, na siya daw ang pansamantalang kapitan ng Berenheim Fortress. Ang titigan nga ang dalawang kapitan, at para bang sa ilang sandali ay may sisabog na labanan sa loob ng fortress. Napansin naman ni Mercia si Vlad at tinitigan ito. Bigla namang nanlamig si Vlad at parang may naramdaman itong kakaiba kay Mercia. Ang pakiramdam na ito ay katulad ng sa nakalaban nila na Deathworm. Napaisip naman ito kung bakit naramdaman nito ang naramdaman niya sa Deathworm. Ngumiti nga lang si Mercia, at nagsalita naman si Rotger kung ang Dragon Killer Knight daw ba ang dahilan kung bakit namatay ang mga barbarian. Sumagot naman si Mercia, na ito daw ay isang bagay na dapat mangyari. Tuloy pa nito, na ang Dragon Killer Knight ay binuo ng Founding King at sa ilang siglo ay nakaipon na sila ng kaalaman at karanasan. At ang Lindblom ay ang pinakamabilis na Fallen Dragon na nabubuhay. Saad pa nito, na dahil hindi natin ito maaabutan, kailangan nating ma-distract ang atensyon nito. At ang patay na barbarian na iyon, ay ang bunga ng kanilang pain sa dragon. Nagalit si Rotger, at lalo na ang barbarian na kasama nito. Ngunit pinigilan siya ni Sir Lamon. Pinabagsak ni Sir Lamon ang barbarian at sinabi ang tumigil ito. Alam niya daw ang naramdaman ng pinuno ng mga barbarian, ngunit ito ay makatwiran lamang kung ito ay malakas. Tuloy pa nito, kung ang katapangan lamang ang umiiral nito, mamamatay ito ng walang kabuluhan. Mukhang ang anak ng Bazid ay nagpalaki ng mga asong walang modo. Pati pusa, saad ni Mercia. Tuloy pa nito, nagtataka daw ito kung napaamon niya ito ng maayos.
ang mga nasa mababang katayuan ay nakakalimot kung saan sila lumugor. Pero kahit ganoon ay makatayo pa rin sila hanggang sa ngayon, sagot ni Rotger. Habang naglalakad papunta sa taas, sinabi nito kay Marcia na panahon na para ikaw naman ang tumayo kung saan ka nararapat na tumayo. Dahan-daang naglakad si Rotger ngunit hinarang ito ng mga kawal ng Dragon Killer Knight. Ngunit nang nilabas ni Rotger ang kanyang aura, ay natakot ang mga kawal ni Marcia. Sa lakas nga ng aura na pinakita ni Rotger ay nanginig ang mga kawal ni Marcia. Pinadaan na nga lang ito at pinaakyat sa taas. At dito ay nagkasalubong ang dalawang pinuno. Nagkasukatan ang dalawa at tila walang umaatres sa kanila. Tinanong nito si Marcia kung sino daw ang nagbigay ng pahintulot na itaas ang kanilang flag. Sumagot naman ito na humingi ito ng pahintulot ngunit wala daw ni isa ang gumalaw, kaya inutusan niya na lang ang kanyang nasasakupan na itaas ito. Nakakuha ka din ba ng pahintulot sa sinuman na tumayo dito? Tanong ni Rotger. Batay sa batas ng imperyo, ang Dragon Killer Knight daw ay pwedeng gamitin lahat ng tao o kagamitan basta sakop ito ng imperyo, sagot ni Marcia. Sa huli, napilitang umatras si Marcia. Ngunit malinaw na hindi pa tapos ang alitan. Sinabi ni Rotger na tama naman daw sila, ngunit yun ay kung humingi sila ng pahintulot sa master nito. Tinanong nito si Rotger na ang ibig sabihin daw ba nito ay hindi ito makikipagtulungan. Makikipagtulungan daw siya ngunit, dapat daw ay dumaan ito sa tamang proseso. Saad ni Rotger, tinuro nito ang bandila ng mga Dragon Killer Knight at dito ay biglang binaba ang bandila ng mga ito. Nagulat na nga lang si Marcia sa ginawa ni Rotger, at nagtanong naman si Rotger na humingi ito ng pahintulot sa kanya. Sila daw ay nasa lugar ng Bezid at magmakaawa daw ito upang tulungan silang patayin ang dragon. Naghanda na nga ang dalawang panig para makipaglaban. Nagsalita naman si Marcia na pagsisihan daw ito ni Rotger, ngunit sumagot nga lang si Rotger na hindi niya daw alam kung ang Central Nobles ay naniniwala sa pagsisisi. Ngunit ang buhay daw ay puno ng pagsisisi at yan ay base sa iyong desisyon. Saad ni Rotger, habang lumalala ang sitwasyon, dumating ang iba pang mga kabalyero at nagtanong kung bakit tila minamaliit ang kanilang bandila. Ito ang dahilan kung bakit walang may gustong makipagtulungan sa inyo. Saad ni Sir Lamon. Nagbabala so Lamon na walang sinuman sa inyo ang gagalaw. Ang master ng lugar na ito ay hindi kayo pinanghintulutan. Saad ng matanda, na natiling kalmado sina Rat Tiger at Sir Lamon. Ngunit malinaw na anumang oras, maaaring sumiklab ang labanan. At dito ay nagsalita si Rotger. Kung ganun, kailangan na nating gawin ang nararapat. Ano kayang mangyayari sa dalawang kapitan? Matutuloy kaya ang pagpatay sa Fallen Dragon? Yan ang ating aabangan sa susunod na kabanata. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.